Angono News. 3, 2, 1! Binuksan nitong Lunes, February 5, 2024, dito sa bayan ng Angono ang mahigit isang buwang selebrasyon ng National Arts Month na may temang Ani ng Sining, Bayang Malikhain. Kasama si National Commission for Culture and the Arts Chairman Victorino Manalo, pinangunahan ng mag-amang Mayor Jerry May Calderon at Overall Program Coordinator Vice Mayor Jerry Calderon ang lokal na pagdiriwang ng buwan ng mga sining, kung saan ay inilunsad din ang hanay na mga gawain kaugnay na makulay na selebrasyon. Dumalo rin sa pasinaya ilan sa mga alagad ng sining sa bayan, kabilang si Ginoong Nemesio Nemi Miranda na kilala bilang the father of imaginative figurism. Kilala ang bayan ng Angono bilang the art capital of the Philippines, pugad ng mga alagad ng sining hindi lamang sa pagpinta at musika, kundi maging sa iba pang mga forma nito tulad ng panulat, disenyo, sayaw at iba pa. Ang Angono rin ang maliit na bayan, ngunit tahanan ng dalawang mga bantog na national artist na sila Carlos Botong Free Francisco at Maestro Lucio D. San Pedro. Sa mensahe ni NCCA Chairman Ino Manalo, kaniyang binigyan diin kung bakit kilala ang bayan bilang art capital. Aniya, marami ring bayan sa bansa ang malikhain at may matitingkad na sining. Ngunit, ang kakaiba sa Angono ay ang ugnayan ng mga sining, ang mga pista at ng mga artista. Binigyan niyang halimbawa ang mga festival sa buong taon simula sa paglalakad ng mga parol, selebrasyon at mga gawain ng Semana Santa, pista ni San Isidro, ang kapistahan ni San Clemente at ang Gigantes Festival hanggang sa muling pagdiriwang ng Kapaskuhan. Dagdag din niya ang pagiging malikhaing bayan ng Angono at ang mga produkto nito ay tunay na masasabing ani ng sining. Lagi akong tinatanong, bakit nga ba art capital ang Angono? Sinasabi na art capital. Marami naman kasi ibang bayan na meron din mga sining na matitingkad. So, marami talagang bayang malikhain, no? Pero masasabi natin na iba ang Angono dahil sa isang bagay, no, or maganda siyang halimbawa dahil sa isang bagay. At ito po yung ugnayan ng mga sining, ang ugnayan ng mga fiesta at ng mga artists, no? Yun ang isang unique aspect ng buhay sa Angono na buo yung siklo ng mga fiesta dito. So ang nakita natin dito, tumutulong ang mga artist sa pagbuo ng mga fiesta. Tumutulong ang artist sa fiesta, pero ang fiesta tumutulong din sa artist. Kasi dahil sa fiesta, doon na huhubog ang mga talento ng mga artist sa paglikha ng mga shapes, mga forms, mga hugis, mga anyo, mga kulay, napapractice ang mga artist. Lalo na sa paggawa ng mga karosa, paggawa ng indramada, etc. No? Pero ang pinakamahalaga dito, kaya sinasabi namin na ito talaga ang bayan na art capital, na bayan na malikhain, dahil sa suporta ng bayan para sa mga artist. Yung ugnayan ng artist and fiestas, artists and the community, masasabi natin na malikhaing bayan talaga ang Angono. At ito ang mga produkto niya ay talagang ani ng sining. Pero most of all, I'd like to congratulate the mayor and the vice mayor and the people of Angono, especially the artists. Patuloy ninyong mga programa na talagang nakakataba ng puso. At pinapakita nyo na ang ani ng sining ay talagang isang bayang malikhain. So binabati ko kayo na masayang Arts Month. Kayo ang first talaga nag-invite sa amin sa Arts Month celebration. At masasabi natin na dito talaga ang pinakaugat ng Arts Month at lumalakas na ang hangin.
Ayon naman kay Mayor Jeremy Calderon, ang pagiging art capital of the Philippines ay sumasalamin sa bawat mamamayang taga-Angono sapagkat dumadaloy aniya sa mga taga rito ang legasiya ng dalawang alagad ng sining na sinilang sa Angono. Ang buong bayan dagdag pa niya ay isang malaking canvas o tanghalan kung saan ang ating ekspresyon ng pagmamahal sa Angono ay ang mga programa para sa bayan. Siyempre, ang pagiging art capital of the Philippines ay sumasailalim sa bawat mamamayang Angono dahil dumadaloy sa bawat isa sa atin ang legacy na iniwan sa atin ng dalawang alagad ng sining na isinilang sa ating bayan. Sila Maestro Lucio San Pedro at Botong Francisco. Katulad ng ating mga artists, ako bilang punong bayan ay naniniwala na ang buong bayan ay ang ating pong malaking canvas o tanghalan na kung saan ang ating pong ekspresyon sa pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat taga-Angono ay ang programang makabuluhang para sa ating pong mga kababayan. Nagbigay kulay at dagdag sigla sa pagbubukas ng lokal na selebrasyon ng National Arts Month ang mga pagtatanghal mula sa mga mag-aaral at kaguruan ng mga paaralan. Hindi rin mawawala ang tugtugin ng banda at ang masayang pagsasayaw ng mga higantes sa saliw ng official Higantes Festival and promotional theme song na Lipad Angono na live na itinanghal nila BJ Tolitz Forbes at Greta Campo. Ang mahigit isang buwang selebrasyon ay katatampukan na kabi-kabilang mga eksibisyon, pagtatanghal, art workshops at lectures. Sa March 23 naman sa pagsasara ng pambansang pagdiriwang, muling kickslap ang entablado ng Angono sapagkat dito isasagawa ng Pambansang Komisyon sa Kultura at mga Sining ang pagwawakas ng mahigit isang buwang National Arts Month. 2003, inilaban natin ang Angono sa turismo, aangat ang bayan ng Angono. Literal, turismo. Pero ano po ba ang teksto ng turismo? Art tourism, environmental tourism, governance tourism, trade tourism, and of course, ang San Clemente ay dahilan sa madagdagan ng mga higante. Time to develop a new festival na nakaback up sa San Clemente, yung Fluvial Festival. Pinanganak every third Sunday ang Higantes Festival bilang mascot ng mga anumang festival ng bayan at isinama sa Millennium Development Goals nang gawin dito ang World Art Experience na kung saan ginamit bilang mga simbolo ng Millennium Development Goals ang higante. So kung ano man ang mga interpretasyon, saan galing ang mga higante, ang tinitignan lang natin yung future. Ano ang sining Angono at ano ang mga higantes, ang kanyang mamamayan. Tunay na ang ating bayan ay mayaman at hitik sa makukulay ng sining at kultura. Ang bawat mamamayay mga artistang pinagbuklod ng tradisyon, kasaysayan at pamana na lalong pinagyayabong ng pagmamahal at pagkakaisa. Sa paggunita ng pambansang buwan ng mga sining, ating anihin ang bunga ng bayang malikhain. Naghahatid ng mahalagang impormasyon at balita, ang Kone News nagsiservisyo may puso.